Kapag sumunod ka kay Jesus, ikaw ay nagiging salungat sa mundo. At kapag sinabing salungat sa mundo, kasama sa mundong ito ay yung pamilyang kinabibilangan mo, yung mga kaibigan mo, yung mga taong malapit sa iyo. Pag sumusunod ka kay Kristo, mayroon kang mga paniniwala na hindi natugma sa paniniwala ng iba. At dahil dito, nagkakaroon ng tinatawag na conflict of interest. Pakiulit nga po, conflict of interest. Magkaiba na yung paniniwala mo sa paniniwala nila. At dahil magkaiba na ang inyong paniniwala, kung minsan diyan nagsisimula ang mga alitan. At kapag sumunod ka kay Jesus, hindi talaga lahat matutuwa sa iyo. Hindi lahat sasang-ayon sa iyo. At dapat tanggapin mo yung katotohanan iyan na may mga tao na hindi papabor sa iyo, may mga taong sasalungat sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayo mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring mga kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak kong sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Isa sa mga mahalagang titulo ni Jesus bilang Mesiyas ay yung kanyang pagiging prinsipe ng kapayapaan. Pagka dumarating ang Pasko, naririnig natin yan. Jesus is the King of Peace. Nung dumating siya, nung ipinanganak siya, yun yung panahong mapayapa ang bansang Israel, may kapayapaan. Bago siya mamatay, yun din naman ang mensahe niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaang ito ay hindi tulad ng maibibigay ng mundo sa inyo. Kaya ano yung sinasabi ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo? Na hindi naman pala kapayapaan ang dulot niya, kundi tabak. Dapat nating maintindihan, minamahal ko mga kapatid, na ang Ebanghelyo ay isinulat sa panahong marami ng karanasan ang simbahan na noon ay nagsisimula na. Hindi naman po sinulat yung Ebanghelyo habang nandito pa si Jesus sa mundo. Sinulat ang Ebanghelyo noong nagsisimula na ang simbahang Katolika sa mga maliliit na pamayan ng Kristiyano. At ito naman talaga yung karanasan nila noon, na kapag sumunod ka kay Jesus, ikaw ay nagiging salungat sa mundo.
At kapag sinabing salungat sa mundo, kasama sa mundong ito ay yung pamilyang kinabibilangan mo, yung mga kaibigan mo, yung mga taong malapit sa iyo. Pag sumusunod ka kay Kristo, mayroon kang mga paniniwala na hindi natugma sa paniniwala ng iba. At dahil dito, nagkakaroon ng tinatawag na conflict of interest. Pakiulit nga po, conflict of interest. Magkaiba na yung paniniwala mo sa paniniwala nila. At dahil magkaiba na ang inyong paniniwala, kung minsan diyan nagsisimula ang mga alitan. At kapag sumunod ka kay Jesus, hindi talaga lahat matutuwa sa iyo. Hindi lahat sasang-ayon sa iyo. At dapat tanggapin mo yung katotohanan iyan na may mga tao na hindi papabor sa iyo, may mga taong sasalungat sa iyo. Kaya nga nung sabi ni Jesus, hindi karapat-dapat sa akin kung mas mahalaga sa iyo ay yung maging kaaya-aya ka lang sa paningin ng mundo, kung ang mas mahalaga sa iyo ay mapanatili mong sumasang-ayon sa iyo ang ibang tao. Kasi may mga pagkakataon na kailangan mo talagang manindigan. Alam naman natin yan. Nito lang mga nakakaraan, hindi ba? Nag-aaway-away ang mga tao sa social media. Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil sa divorce. Siyempre, may mga tao sa mundo, kasama na yung kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, na pabor sa divorce. Pero kung ang paninindigan mo'y si Jesus, kung ang susundan mo'y prinsipyo ni Jesus, no to divorce talaga. Are we expecting that everyone would agree with us? Of course not. Pero kailangan nating tumindig. Kinakailangan nating panindigan si Jesus. At anong ibig sabihin nun? Tabak, hindi kapayapaan. Dahil ang kapayapaan para sa ating mga Kristiyano ay hindi yung mawalan ka ng kagalit. Ang kapayapaan ay hindi yung mawala ang mga sumasalungat sa atin. Para sa atin, ano ang kapayapaan? Yung kapanatagan na pinanindigan natin ang turo ni Jesus, yung kapanatagan na sa kabila ng maraming sumasalungat sa atin ay ginawa natin at pinanindigan natin kung ano yung totoo at tama. Period. Kasi hindi ka mapapanatag, mga kapatid, kapag ka palagi mong ikinokompromiso ang iyong mga prinsipyo. Hindi ka mapapanatag niyan. Bakit? Kasi alam mo, sa isip mo at sa puso mo, na tinatalikuran mo yung totoo. At walang sino mang tumalikod sa totoo ang nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Dahil ang taong nabubuhay sa kasinungalingan, ang taong sumasang-ayon sa kasinungalingan, kailanman hindi mapapanatag ang kalooban. Dahil ang kasinungalingan ay mahahayag bilang kasinungalingan at ang katotohanan mahahayag bilang katotohanan kahit na ito ay hindi sang-ayunan ng marami. Kaya nga ano ang panawagan sa atin ng Panginoon ngayon? Panindigan natin siya. Panindigan natin ang mabuti at kung ano yung totoong tama dahil yan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sapagkat iyan ang landas ng ating Panginoong Hesukristo. Peace is not the absence of conflict. Peace is the presence of Christ. Ang kapayapaan ay hindi yung mawalan ka ng alitan o mawala yung mga taong sumasalungat. Ang kapayapaan ay ang matagpuan mo ang kalooban ng Diyos at panindigan mo ito kahit na may mga sumasalungat na iba. Nakikinig pa kayo? Si San Buenaventura na ipinagdiriwang natin ngayon ay isa sa mga dakilang pantas ng ating simbahan. Kaibigan siya ni Santo Tomas de Aquino at marami sa ating mga paniniwala ngayon ay hinubog ng mga pangangaral at ng mga isinulat ng dalawang dakilang santong ito. Si San Buenaventura ay isang Fransiskano, subalit dahil sa kanyang angking talino, napansin siya ng
mga pamunuan ng simbahan, kaya gusto siyang gawing kardinal. Pero, nung inialok sa kanya ang pagiging kardinal, ito'y kanyang tinanggihan, sapagkat nais niyang manatili lamang bilang isang payak na pari, isang simpleng fraile. Pero, wala siyang nagawa dahil inihain sa kanya yung tinatawag na cardinal's hat o yung sombrero ng kardinal na simbolo ng kapangyarihan at ng katungkulang ipagkakaloob sa kanya. At kahit ayaw niya, tinanggap niya ito. Sapagkat bagamat hindi niya gusto ng kapangyarihan, ito'y magiging pagkakataon naman para magkaroon siya ng impluensya sa isa sa mga pinakamahalagang ecumenical council o pagtitipon ng mga kinatawan ng simbahan para ang mga doktrina ay linawin o klaruhin. Kaya, kung tutuusin, ang dulot ng Panginoon ay hindi lang yung guluhin yung mga ugnayan natin sa ating kapwa dahil sa mga prinsipyo na kailangang panindigan. Kung minsan, ang ginugulo din ng pagsunod kay Kristo ay ang ating kalooban. We have to take up the cross. Kung paanong labag sa kalooban ni San Buenaventura na maging kardinal, tinanggap niya ito bilang isang krus na dapat niyang pasanin alang-alang kay Kristo at napatunayan naman na ito ay nagkaroon ng magandang bunga sa ating simbahan. Kapatid, your heart might be reluctant to accept the cross. Your heart might be reluctant to accept the conflict that following Christ entails. But nevertheless, find your peace in Jesus. Hanapin mo ang kapanatagan ng iyong puso, hindi sa kawalan ng binubuhat na krus o sa kawalan ng mga sumasalungat sa iyo. Bagkus, hanapin mo ang kapanatagan sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos kahit na may sumasalungat at kahit ito'y nangangahulugan ng isang buhay na hindi madali sapagkat pinapasan mo ang krus ni Kristo. San Buenaventura, ipanalangin mo kami. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.